Ang mga bata ay may natural na abilidad na mag-regulate ng kanilang pagkain. Sila ay kakain ayon sa sapat na dami ng kanilang mga pangangailangan at sa tamang paraan para sa kanilang paglaki. Mahalagang suportahan ng mga magulang ang prosesong ito at magturo sa kanilang mga anak ng healthy eating habits. Isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng healthy eating habits ng mga bata ang pagsunod sa Division of Responsibility in Eating. Ito ay isang konsepto na idinisenyo ni Ellen Satter, isang registered dietitian at family therapist. Isa itong pamamaraan na humuhubog sa malusog na pagkain para sa development ng mga bata. Ano nga ba ang responsibilidad ng magulang at ng bata sa pagkain? Ang caregiver o magulang ang may responsibilidad na pumili kung anong pagkain ang ihahanda, kailan ito ihahain sa bata at saan ito ihahain. Ang bata naman ang may responsibilidad na pumili kung kakainin nila ito o hindi, o kung gaano karaming pagkain ang kanilang kakainin. Ang mga magulang ay may responsibilidad na regular na magbigay ng masustansyang pagkain. Ang Division of Responsibility ay nagbibigay diin sa pagbuo ng otonomiya ng bata pagdating sa pagkain. Kung hahayaan nating masunod ang bata kung gaano karami ang kakainin nito sa hinaing pagkain, matututo silang makinig sa kanilang hunger and fullness cues. Isa itong magandang kasanayan hanggang pagtanda para maging maayos ang relasyon nila sa pagkain. Sa mga magulang, di man ito ang nakasanayan nating gawin at tila mahirap gawin, ngunit kung ito ay magiging bahagi na ng pang-araw-araw na gawain at maayos na maipapatupad, makakamtan ang maraming benepisyo. Ang pagsunod sa Division of Responsibility in Eating ay napatunayan ng mga pag-aaral na nakakabawas ng stress sa oras ng pagkain at nagpapababa ng picky eating behaviors ng mga bata. Importanteng magabayan ng mga magulang at kanilang mga anak sa pagkain at maging role model sila sa pagkain ng masustansyang pagkain. Sa pagsunod ng Division of Responsibility in Feeding, magbibigay ito ng daan para lumaki ang mga bata na may healthy relationship sa pagkain. Now you know!